priority nyo, ano yung sinasabi sa inyo ng mga magulang nyo. Kasi ngayon, kayo'y nandito kasi kasama kayo sa pangarap ng inyong mga magulang. Okay? Bukod sa sarili nyo pangarap ng mga magulang nyo na makatapos kayo ng pag-aaral. Tama ba? Okay? So, huwag nyo kalimutan yon. Pwede iba-iba tayo na sitwasyon. Pwede yung mga magulang nyo mismo, hindi sila nakatapos, kaya kayo ang pangarap nila na makatapos kayo. Kaya ginagawa nilang lahat para sa inyo. Huwag nyo kakalimutan nyo kasi parang napakasaklap sa magulang na sa kabila ng mga sakripisyo tapos biglang mabubuntis lang yung anak niyo. Yung anak nila sa ganitong panahon. Okay? So, di ba may kasabihan na it takes two to tango, di ba? So, hindi pwedeng kasalanan lang ng babae ang pagkabuntis. Nasa lalaki din yun. Kaya kayo mga lalaki, kung magjojowa kayo, make sure na hindi katawan lang yung habol nyo. Okay? Kasi pag parte yun ng bagay na masiding damdamin. Okay? Kasi parang hindi kayo seryoso kung yun lang ang habol nyo. So girls, ganun din, maging sensitive kayo sa ganon. Testingin nyo, baka kung yun lang ang habol, talikuran nyo na yun. Okay? Kakaintindihan ba tayo? So, nakaka-apekto, masiding damdamin. Isa lang yung pag-ibig, ha? Marami pa na nakalista dyan. Pwede yung sobrang saya ninyo. Naka-apekto sa sobrang saya nyo, nayakap nyo yung katabi nyong babae. Halimbawa, nakasama kayo sa high honor. Tuwa kayo, nayakap nyo ganun. So, hindi nyo pala kilala. So, paano yon? Okay? Pero yun na nga. Doon ngayon natin, mga anak, susukatin kung gaano kabigat yung kanyang nagawa. Okay? So, alam mo, hindi nyo kilala. So, may kasalanan ba yung yumakap sa sobrang saya niya? So, doon nyo ititimbangin. Nagigets nyo, turquoise? Okay, so, may tanong. Okay, punta naman tayo dito sa takot. So, isa sa mga salik na nakaka-apekto sa pananagutan ng tao. So, ang takot ay, syempre, alam niyo na yan. Okay? So, sa tingin niyo, bakit nakaka-apekto ang takot sa isang kilos sa pananagutan ng isang tao? Okay? Napipilitan. Yun, very good. Napipilitan gawin ng mga bagay na labag sa loob mo, pero kailangan mong gawin kasi dahil sa takot. So, kasama doon sa example natin, di ba? Gusto niyo tapusin muna lahat ng gawain bahay dahil sa kanyang takot. Okay? Minsan, yung takot din na nagdidikta sa inyo na manahimik. Kasi, minsan na yung nangyayari na, sige, pag ikaw ay nagsumbong, lagot ka sa akin. Diba? So, natakot ka naman. Hindi ka magsusumbong. Kalimitan yan yung nangyayari dun sa sa mga rape, yung mga, hindi lang basta rape, yung incest. Alam niyo yung incest? Yung nire-rape yung mismong kadugo mo. Incest ang tawag doon. Okay? So, kadalasan, kaya di nagsusumbong yung pansinin niyo sa mga balita, kaya hindi nagsusumbong yung nire-rape o inaabuso. Kasi sa takot, kasi lagi sinasabi, papatayin ko yung mga kapatid mo, o papatayin ko yung, basta kung sino yung importante sa inyo. Okay? So yun yung makaka-apekto siya sa kilos. Tama? Naranasan niyo na ba yan na sa takot nyo, nagsinungaling kayo, sa takot nyo, ginawa niyong labag sa loob niyo? Opo. So anong example? Ikaw, anong example na naranasan mo? Dahil sa takot ay nagawa mo isang bagay. Gabi na umuwi. So anong ginawa? Nung natakot ka, gabi ka na umuwi, anong sabi mo sa nanay mo? Or ano sinabi mo? Ganun, okay?
Kaya nga. So, nagets nyo? So, pwede makaapekto sa pananagutan ng tao. Pero akala nyo na napagsisinungalingan nyo yung mga magulang nyo, hindi. Mas lalo na kayo, kilala kayo ng mga magulang nyo. Kami nga lang na hindi nyo magulang eh. Minsan kaya namin basahin na kung nagsisinungaling kayo, hindi. Ano yung mga senyalis na nagsisinungaling ng isang tao? Ha? Hindi makatingin sa mata, pero yun nga, sabi ko nga, merong mga tao na kayang tumingin ng diretsyo kahit nagsisinungaling. Minaster nila yon. Ba't ko na sasabi yun? Kasi sa POPD ganun eh. Yung iba, kaya nilang diretsyo tumingin sa mata namin. Pero alam pa rin namin na nagsisinungaling. Kasi bukod siyempre sa mga witnesses, bukod sa pagtingin yung, yung kilos, body language. Minsan awkward yung kilos. At iba, sa mga tropa niya, paano niyo nalalaman nagsisinungaling yung tropa niyo? Naniloloko lang kayo. Tumatawa agad, di ba? Natatawa agad. Yan. So, yun. Yan, napakagandang yan. Kaya yun yung isa sa mga pinag-aaralan ng mga nagsa-psychology. Kaya nilang basahin yung ang tao, kung totoong sinasabi o hindi, etc. etc. Okay? So, yun. Yun yung pangatlong factor. Okay. Pang-apat, karahasan. So, ito ay ang pagkakaroon ng panlabas na puwersa upang pilitin ang isang tao na gawin ang isang bagay na labag sa kanyang kilos loob at pagkukusa. Okay? So, ano example dyan sa module na tungkol sa karahasan? Pakitingin nga. Ano example na nandyan? Ako talaga. Sige. Mabasahin mo. Halimbawa. Ang pinipilit kang kumuha ng pagkain sa kantin. Binantaan ka niya na aabangan mo sa labas kung hindi mo siya susundin. Kapag tanggi mo ay pinitig niya ang tenga, kaya napilitan ka na sundin siya. Kapag nakakataon ito, hindi ka magpapanagot sa ginawa mo. Pero tandaan na kailangan mo muna mag-isip ng paraan para may master. Yan, okay. So, basically, ang storya ay tumutukoy doon sa pambubuli. Okay? Meron na ba nabuli dito? Yung seryosong nabubuli? Siyempre, mahirap paminin yan. Medyo, no? Pero meron ba kayong kakilala ng mga nabubuli ng mga siga dito? Ikaw, nabuli ka? O, ikaw ang bully? Okay, yan. Yan, hindi malalayo sa atin. Dito lang sa ating school. Maraming ganyan. Okay? So, may mga bully na yun nga, katulad ng example, pag gagawin kayo ng isang bagay na kriminal na kilos, pag hindi mo ginawa, nako, lagot ka. Bubugbugin ka. So, isa din yan, yung pagnanais, yung iba na gusto sumali sa mga gang or fraternity. So, ano yung mga kalimitang mga initiation? Sa fraternity, ang initiation ay yung paddle, di ba? Binubugbog. Kaya lang, ang masaklap doon, bukod sa labag sa batas yun, kaya kriminal yun eh. Bawal ang hazing sa Pilipinas. Pero patago na yung ginagawa. Kasi nga, marami na ang namamatay. Okay? Ngayon sa gang, ito, hindi ako magsasawang ikwento sa inyo to kasi sa experience namin yung sa gang, yung TBS, yung mga gang dito. Yan. So, sari-sari na pinapagawa. Ang pinaka-worst na nakita namin na ginawa ay yung magnakaw sa Pure Mart. Isa sa samang initiation. So, 3 years ago, tama, grade 7 kayo nun, siguro. Yun na nga, ang ginawa nung nagnakaw. So, ang conclusion namin doon, part siya ng initiation. So, pinapagawa kayo ng isang bagay na hindi nalabag sa inyong kalooban. Okay? Pero ito, sa case naman ng mga gustong sumali, gusto nilang gawin, kaya lang, yun nga. I'm sure, nagtatalo sa isip nila, gagawin ko ba to? Hindi. Kasi nabubudol sila na pag ginawa nila ito at naging member sila, protektado sila. Pero ang totoo, hindi. Kasi nga, halimbawa, nagkakagipitan, halimbawa yung pinakahuli, yung
Anong grade kayo yung nagkarayot doon sa likod ng building ng grade 8? Grade 8 kayo? Grade, grade 8 na kayo, di ba? Nagkaroon ng riot doon. Magkakalaban na gang yun eh. Okay? So, bakit ko na example yun? Kasi, nung dinidil na sila ng POPD at saka umabot na sa principal, wala na, iniwan na sila sa ere ng mga kasama nila. So, ganun lang kalimitan mangyayari. Iiwan lang kayo, pinapangako sa inyo na, babakapang kayo lagi. Hindi. Iiwan kayo lang niya sa ere. Kapag kayo na huli or ano man. Okay? So, karahasan. So, ngayon, dun yung ngayon susukatin. Yung kung gaano ang pananagutan ni Salma yung nagnakaw sa Pure Mart, susukatin nyo. Gaano kabigat yung kasalanan niya. So, ang nagtulak pala sa kanya ay part ng initiation ng gang na sinasalihan niya. So, dun ngayon kayo magko-conclude kung ano ang pwedeng gawin sa kanya o pwedeng ihatol sa kanya. Nagigets nyo ba, for Christ? Okay, so yon yung isang salik. At panghuli ay gawi. So, ano yung gawi? Habit. So, sa madaling salita, ito yung mga nakagawian nyo na ginagawa na minsan unconsciously ginagawa nyo na. So, magbigay kayo ng example ng mga gawi. Ano mga example ng mga gawi? Pagmumura. Okay. So, sino dito yung mura ng mura lagi? Ang kaya, wala lang. Okay. Kaya nyo nagagawa yan minsan, kadalasan, kasi nga, nakasanayan nyo na kahit anong mangyari sa inyo, magmumura kayo. Okay? Bakit ba masama ang pagmumura? Sino ba ang laging binabanggit pag nagmumura ka? Nanay. Okay. Pero dahil nga naging gawin na yun, parang baliwala lang sa inyo. Pero kung siseryosohin nyo na pag-analyze yung binabanggit nyo, yung sa mura, sino ba laging dadali doon? Nanay nyo, di ba? Okay? So, yun. Pero yun na nga, dahil ngayon, isa sa mga nature ng tao, yung magkaroon ng expression kapag nagugulat. Minsan nga, di ba, pag nagugulat, hindi lang mura sinasabi, di ba? Private part kang sinasabi. Sabi, ay! Pero ito, example ko lang sa inyo, kami magkakapatid. So, kami, pinalaki kami talaga na hindi kami nakakapagsabi ng mura. Mahal lang, mahal. Hindi kami nakakapagmura. Yung kahit nga yung salitang tanga, napapalo na yung bibig namin. Ganon dati. Maliit kami. Kasi physical, napapalo yung may bukod sa palo, inaano pa ng asin, yan. Lola namin, ganyan na. Kukurot ka sa singit. Ay, singit talaga, literal na singit. Hahanapin yung singit mo, iwas kalawan. Yung lola namin. Okay? So, yun yung nadadanasan namin. Kaya, lumaki kami na hindi kami nagmumura. Kahit wala yung mga nanay namin, nanay, tatay, lolo, lola, pag nakapagsabi lang kami ng tanga, parang na kami, ay, tatakot na kami. Nakokonsensya na, parang gano'n. So, yun. So, sinimulan kami nung maliit pa lang kami. So, naging gawi na siya. Okay? Kahit nga yung pagtatapon ng balat ng candy, pinapalo talaga kami. Kaya ngayon sa bus, hindi kami basta-basta hindi ko nakasanayan na maghahanap lagi talaga ako ng basurahan. Uncomfortable ako pag yung walang basurahan at hindi ko alam kung saan ilalagay. Compared dito sa inyo, na kung saan kayo matambay, yung pinagkainan nyo, iiwan nyo na lang. Okay? Habit din yun. Yun yung naging habit ninyo na saan nagsisimula ang habit? Siyempre sa bahay nyo. So, na-imagine ko na lang yung mga ginagawa nyo yan. Na-imagine ko ang bahay nyo sobrang dumi din. Okay? Kasi nakasanayan nyo. Ganon din, ang pag-aaral, yung nag-aaral talaga, habit din yan eh. Okay? So, pag kayo ay habit nyo na hindi kayo makakatulog nang hindi nagre-review o nagbabasa, hindi kayo makakatulog. Sino dito yung habit ay pag-aaral?
Wala. Pambira. Simulan nyo. Hindi pa huli ang lahat. Okay? Ano pa mga example ng habit? Ano yung mga bagay na ginagawa nyo na hindi kayo nakakatulog na kailangan nyo gawin? Cellphone? Hindi kayo nakakatulog pag hindi kayo nakapag-cellphone? Si May, nakakatulog kayo kahit hindi kayo nagtututbrush? Ew. Okay. So, yeah, yung personal hygiene habit din yan. Okay? So, merong mga hindi nakakatulog ng hindi nagtututbrush, hindi nagpupunas or everything, anything. Hindi ka? Ha? Habit ang pagnanakaw. Hindi ang pagnanakaw, normal. Sino sabi normal? Aha, alam nyo na kung sino nagsabi. Hindi, ang pagnanakaw, hindi. Nagsisimula siya sa habit, pero merong mga cases na sakit talaga siya sa mental health issue. Okay? Kasi, yung paggawa ng, kasi ang pagnanakaw, criminal act na yan talaga, kung tutuusin. Okay? So, kahit anong gawing pagsasabi, pagbabawal na huwag ka magnanakaw, gagawin pa rin niya yun. Kaya, lagi ko sinasabi, kayo nga, grade 10 na kayo, yung mga magnanakaw, bihasan na yan. So, iingatan ninyo ang inyong sariling gamit. Okay, so paano siya magiging salik? So, naman, yung pagmumura. So, syempre, masama yan, masakit sa pakinggan yan eh. So, susukatin nyo ngayon, yung kilos niya kung may pananagutan ba siya. Okay? Pero alam nyo, ang habit ay pwedeng i-unlearn yan. Meaning, pwedeng yung baguhin yan. Kaya nga ibang isang way yung pag may nagmura, may multa. Diba? Kasi pag maubusan ka ng pera kung hindi ka magbabago, diba? So, pwede nyo gawing yan sa bahay ninyo. Okay, so, yan ang 5 salik na nakaka-apekto sa pananagutan ng tao. Okay? So, dyan nyo pwedeng sukatin yung kasi dito pinag-aaralan na nga natin kung paano kayo magsusuri ng mga taong kilos, ano yung pwedeng pananagutan ng bawat isa ng mga gumawa ng mga kilos